Hello po mga boss. Kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo. Ngayon po, nandito na naman ako sa aming silihan, itong siling panigang. At bibigyan ko kayo mga boss ng update dito ha. Ito mga boss yung sili namin na ang variety, Mahika F1. So ito yung palagi kong ina-upload na video na napapanood din nyo. So ngayon mga boss, nag-harvest kami dito ng pang 19 harvest dito sa aming siling panigang. Ang edad niya nito ngayon 153 days after transplanting. So maganda pa ito mga boss, malinis pa ito at wala pa itong problema. So ito mga boss ha, at ikutin ko ito yung silihan para mga boss makita nyo yung itsura ng sili. Makalipas nga ang 5 buwan. So ito na siya mga boss. So ito na siya mga boss. Makalipas ang 153 days after transplanting. So ito na siya at ngayon nagpapa-harvest kami dito ng pang 19 harvest. So doon sa mga boss natin, balikan ko na ng kaunti mga boss itong sili na ito. Ito mga boss yung dati noon na halos nagkamatay-matay na inalaga namin lang tuloy-tuloy hanggang sa makarecover. At ito mga boss yung ginamitan namin ng anaan noon. Hinahalo sa pataba at dinidilig para nga mag-ugat. Kasi nga ito nung bagong tanim ito noon, marami nagkamatay dito dahil nga nadali ng ulan. Dahil ulan yan ang ulan noon. So nagkamatay yung ibang puno, nagkabulukan ng ugat hanggang sa naghulip kami dito, ang dami rin na ihulip. At yun nga ginamitan namin ng anaa. Diniligan namin at yun nag-ugat siya ng panibago at ito na siya ngayon. Makalipas ang 5 buwan, di tumino siya, malago na siya mga boss oh. Di ba? Ito yung ginagamot namin na matagal doon, na matagal bago ito makarecover. Halos umabot ito siya talaga ng 2 buwan bago nakarecover. Kasi nga ano, ayaw niya bumulas kasi nga ulan na ulan eh. Yung ugat ay nagkakamatay. Hanggang sa pati ibang puno nagkamatay talaga ng tuluyan. At yun, naghulip kami rito. Nakailang seedling tree ba na ihulip dito? 6 yata. Kahulip. At nagkasira ang ugat nung bagong tanim ito. At yun, sa magitan niya mga boss ng pag-drenching namin ng anaa. Kasi yung anaa nga, ano yan, isang growth hormone. Nagpapaugat siya sa mga, sa tanim. Pagka ang mga tanim nyo medyo mahina ang ugat, at in-apply ng anaa, ay possible na tutubo yung bago niyang ugat at sisigla ulit yung tanim. Bubura siya ng panibago. So ito na siya mga boss ang resulta. Medyo nahirapan din kami dito mga boss noon no, magpabulas talaga kasi nga ulan ang ulan eh. Hindi talaga makaarangkada sili. At yung ugat kaya nagkakamatay talaga. So talaga pinagtiyagaan namin yon hanggang sa makarecover at ito na nga siya. Matindi ng bunga, malago na rin. At matindi ang bunga na talaga. Marami niya sa sanga dahil bumulas na nga siya. So ganyan lang mga boss ang ginawa namin dito noon. Yan sa mga baguhan na nakakaranas. Minsan ng mga punla ayaw bumulas, nagkakamatay lalo pagka ulan ng ulan. Minsan kasi pag magtanim ka ng buwan ng June o July, August, ano na yan mga boss. Kumbaga kasagsagan ng tag-ulan talaga yun eh. So mahirap buhayin yung sili lalo kung hindi maayos yung lupa, hindi maganda yung land prep. Kalimitan nagkakamatay talaga yung sili. Nabubulok yung ugat. Kasi nga kung ang ulan ayaw na huminto halos eh. Halos araw-araw na umulan tapos malalakas pa. So ganun yung nangyayari dito mga boss sa sili na ito. Pero dahil talaga pinagtiyagaan ko talaga ito siya na gawa ng paraan para mabuhay lang. Kasi nga medyo mahal din ang seedlings kasi. Kung halimbawa ulitin namin noon, medyo may kamahalan din yung punla. Magkano sa amin dito isang seedling tray na 128 whole. Umabot na siya ng 180 pesos. So ang ginawa ko nga lang noon, kaysa bumili ako ng seedlings, bumili lang ako ng 2 litrong anaay, pinangsimula namin pang start. Ayun, after 3 times na pag-drenching na halo sa abono,
At yun, bumula siya, tumubo yung ugat. At patuloy-tuloy kami na naghalo ulit ng hanggang sa mag-stable yung ugat niya. At ito na ngayon nagresulta niya, oh. 'Di ba? Wala siyang problema, walang lapnos, walang kulot. At hindi siya mga boss tinamaan nung paninilaw ang dahon na naglalagas. Kasi nga nung maka-recover ito at namumunga na siya, so gumamit na kami dito ng pataba na kumpleto talaga sa nutrients katulad nga ng Yara Winner. At hanggang ngayon yan yung ginagamit namin dito mga boss na abono. So, sakto naman at angkop naman, oh. At yung sili talaga ay naka-recover ng tuluyan, lumago. Ayun. At namunga ng marami. Hindi kumita rin. At hanggang ngayon ito, tuloy-tuloy pa ito mga boss. Lalo ngayon medyo mataas yung siling pasigang dito sa lugar namin. Kaya ayun, panalo. Yung yung ginawa namin diskarte dito mga boss ay epektibo yung pag-drenching ng anaa foliar. So available yan mga boss sa mga agri-supply, doon sa mga boss natin na baguhan. Yung mga nagko-comment dati sa mga previous video nito kung saan daw ba nakabili ng anaa at ilan daw ba yung timpla. Naalala ko pa yung mga comment na yun Available mga boss ang anaa sa halos lahat ng mga agri-supply sa buong Pilipinas. Maliban doon sa mga liblib na lugar siguro na maaring wala. Pero doon sa mga malaking agri-supply, available naman to. At mabili rin sa online. Maganda talaga mga boss yung anaa. Pwede siya idilig mga boss at pwede rin siya i-spray. Ngayon doon sa nag-comment ka sa video ng tungkol sa anaa, sa previous video nito, kung ano ba yung timpla. Mga boss, ang timpla nito, makikita nyo naman dyan sa label ng bote. Nakasulat po dyan kung ilang ml per liter. Ano yata 1 to 2 ml yata recommendation doon sa bote. Hindi ko na masyadong maalala. At hindi ko hawak yung bote. Nandiyan mga po sa label ng mababasa nyo naman dyan yung recommendation dosage nito. Pwede siya i-spray at pwede siya i-drenching. So ako, ang ginawa namin dito, drenching. Hindi ko siya in-spray naman. Talagang dinari ko na siya sa ugat. Sa mismo punong-puno ko siya dinilig. At ayan niya, oh. Diba, naka-recover siya, gumanda. So kikita talaga kasi lalo ngayon mahal ng asili. Kaunti lang ito mga boss nasa lang ito. Nasa 2 kilo ito na puno. Pero naka-harvest dito mga boss ng 250 kilos. Mahigit. Kasi nga, hindi kasi sabay-sabay, oh. Kung sabay-sabay sana yan na marangkada, kung hindi sana sira at walang hulip, pang mahigit 300 kilos ang mapitas nito, yun nga, hindi siya nakakapitas ng gano'ng karami kasi nga, naghuli-huli dahil may hulip. Hindi nagsabay-sabay. Dahil 1 month na ito no, yung unang tanim noon, naghuli pa rin kami. At mabuti nga, yun na nag-abot-abot din sila. Gumanda. So yan mga boss maibigay ko tips sa mga kapwa natin, mga sili farmers, lahat sa mga baguhan na nakakaranas ng ganyang pangyayari. So pwede nyo mga boss yan gayahin kung sakali man maranasan yung ganyan na pangyayari lalo pag ulan niya ng ulan. So drenching o spray yung anaa foliar. Ano yan mga boss growth hormone yung anaa. Nagpapaugat siya, tumutubo yung ugat ng tanim pagka diniligan siya. So hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna mga boss. Abangan ang next video. Evergrowth Black ang kaibigan nyo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaibigan ng mga magsasaka, Albatross Vlog Channel sa YouTube and Facebook nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka pa lang, magtatanim dito ka lang, manood kay Albatross Vlog Channel at sigurado may matutunan ka step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albatross Vlog Channel, share tips and technique kapag sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay Albatross Vlog Channel. Kaibigan ng mga sili farmers, Luzon, Visayas at Mindanao.
Albert Rose Vlog Channel. Mapapanood sa YouTube at Facebook. Albert Rose Vlog Channel. Share tips and technique about silly farming. Palay, gulay at iba pa.